Bakit hindi nyo pag-usapan yung iba? Bakit BP Sara lang ang pinag-uusapan? Bakit ang confidential fund lang ng Vice President ang inyong inuungkat at pinag-uusapan? Bakit hindi nyo pag-usapan mas malalaki pa? Billion-billion ang confidential fund. Pati nga PCO, billion ang confidential fund yan. Si Auntie Claire, bakit hindi nyo pag-usapan? Hindi patas kayo. Kayo ang hindi patas pag ganyan. Pagka kayo ay magsasagawa ng investigasyon, dapat lahatin ninyo. Lahatin ninyo. Huwag kayong mamimili. Namimili po kasi kayo eh. Nagsampa na ng kasong kriminal laban sa ilang matataas na opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ilang miyembro ng House Justice Committee. Ito pong abogadong asawa ni Vice President Sara Duterte matapos umanong isa publiko ang mga bank transactions nilang mag-asawa sa ginawang impeachment hearing sa House of Representatives. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo. May nag-comment sa ating post na video kahapon tungkol doon sa yung sinasabi ni Auntie Claire na ang ibig sabihin ng nahuli ay na-stop o kaya na-prevent, napatigil sa pagkilos. Yan ngayon mga kababayan ang ibig sabihin ng nahuli Kaya kapag kayo ay nahuli ng otoridad at may ginawa kayong krimen, kayo ay na-stop. Yan ngayon bago yan na bokabularyo na Auntie Claire Na-prevent kayo o kaya napatigil kayo sa pagkilos. Yan ngayon ang bagong kahulugan yan Na-stop kayo Kaya pagka para hindi masyadong halata pagka meron kayong kapitbahay na nahuli dahil sa illegal na gawain, para hindi masyadong halatado, pag nagtatanong kayo doon sa asawa niya, ay kumusta si si mister mo? Na stop daw Ganon, para nang sa ganon na hindi halatado. Ibig sabihin nun, nahuli, ganon. Ngayon, may nag-comment ganito. Eto siguro, hindi ko alam kung maka-administrasyon ito. Kasi ganito ang comment niya, ganito. Ano naman ang masasabi mo kay Sara sa impeachment sa kanya? Pwedeng pakigawan ng vlog, sir? Ganun ang sabi niya dito Hindi ko alam kung ano ang motibo nito, bakit ganito ang sinasabi nito para bagang lumalabas na hindi natin ginagawan ng content si BP Sara o kaya lumalabas na parang iniiwasan natin na i-content si BP Sara o kaya naman ay parang pumapanig tayo kay BP Sara. Parang ganun, hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang comment ng mamang ito sa ating vlog. Ngayon, dahil nag-request siya na i-content natin si BP Sara, ito ang i-content na lang natin mga idol. Kaugnay pa rin ito sa impeachment ni BP Sara para lang sa pagbigyan natin. Pagbigyan natin. Nitong mga nakakaraan po kasi kung kayo ay nanonood sa impeachment proceedings, ayan. Pero sabi ng mga magagaling na abogado, yung mga magagaling yung salitang impeachment, mga kababayan, hindi sana dapat na yun ang word na gamitin doon. Kasi, pagka na-impeach daw ang isang impeachable official, dapat sa Senado. Okay? At saka lang po siya mai-impeach kapag siya ay napatunayan talaga sa pamamagitan ng mga ebidensya na siya talaga ay may pananagutan, nagkasala at lumabag sa mga batas at alituntunin na tawag pa rito, meron pang isa kumbaga ay
nagamit niya yung kanyang kapangyarihan para gumawa ng mga illegal na gawain. Nagamit niya ang kanyang opisina, mga ganon. At kapag napatunayan, tsaka pa lang magagamit yung salitang impeachment. Doon pa lang siya mai-impeach. Kaya sabi ng mga magagaling na abogado, yung ginagawa sa Kamara, hindi po impeachment ang tawag diyan. Oo, hindi pa po impeachment 'yon. Yun ang sabi nila. Ngayon, mga kababayan, etong mga nakakaraang kasing pagdinig, gano'n na lang pagdinig para lang sa ngalunayan, na isinasagawa doon sa House of Representatives sa pangunguna ng mga nasa Committee on Justice, ay napakaraming mga ebidensya di umano ang inilabas nila tungkol dito sa mga transaksyon sa bangko ni BP Sara at ang kanyang asawang si Mr. Carpio. Mga kababayan, ha? Ito ay sang-ayon doon sa affidavit naman na binasa at inihayag ni dating Senator Antonio Trillanes, mga kababayan. Oo. At doon nga, meron silang nakitang butas. Ano yung butas na yun, Kajas? Ano yun? Yung petsa po kasi ng pagdideposito daw, yung transaksyon na nangyari, yung petsa na sinabi niya, hindi pa po nag-ooperate, hindi pa po nagbubukas yung SM Lanang ba yun? Oo. SM Lanang. Before pa magbukas, nakapagsagawa na ng transaksyon, nakapag-deposito na di umano si BP Sara o kaya si Carpio sa kanyang account. Hindi pa nagbubukas yung SM Lanang. Yun ang sinasabi ni ni Antonio Trillanes Oo. Ngayon, mga kababayan, itong mga nagbusisi ng tungkol sa bank transaction ni BP Sara at ng kanyang asawa ay bumuelta ang kampo ni BP Sara. Si Attorney Carpio, mga kababayan, ay nagsampa ng kaso doon sa mga matataas na opisyal ng Committee on Justice. At dito sa mapapanood yung balita, mga kababayan, ay ihahayag dito kung bakit nagsampa ng kaso si Attorney Carpio dito sa mga opisyalis na ito at kung sino-sino ang mga opisyalis na ito. Mabuti siguro, panoorin muna natin at saka natin bigyan ng konting reaksyon. Ito po video. Nagsampa na ng kasong kriminal laban sa ilang matataas na opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ilang miyembro ng House Justice Committee. Ito pong abogadong asawa ni Vice President Sara Duterte. Matapos sumanog isa publiko ang mga bank transactions nilang mag-asawa sa ginawang impeachment hearing sa House of Representatives. Nanindigan naman po yung kampo ni Attorney Carpio na bawal na isiwalat o gamitin ng AMLA ang kahit na anong impormasyon na nakalap nila mula po sa mga bangko. Duda rin sila sa motibo ng pagkakatawid po ng asawa ng Pangulong Pangulo sa pagdinig sa Kamara. At sa kabila nito, pinabulaan na naman ng legal team ni Attorney Mans Carpio na may mahigit 6 na bilyong piso na dumaan sa mga bank account at transactions na mag-asawa. Report mula kay TJ Mendoza. Pinalagan ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio ang pagsasapubliko ng mga bank transactions nilang mag-asawa sa naging pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment proceedings sa Kamara. Para sa abogado ni Carpio na si Attorney Peter Paul Danao, pribadong individual ang kanyang kliyente at hindi parte ng impeachment. Kaya nagtataka sila kung bakit pinipilit itong idawit sa pagdinig ng House Committee on Justice. Dahil dyan, hinabla ng kampo ni Carpio ang Bangko Sentral ng Pilipinas Governor na si Eli Remalona, ang AMLAC Executive Director na si Ronel Buenaventura at ilang miyembro ng House Committee on Justice.
Ang nalabag raw ng mga kongresista, ng BSP at maging ng AMLA ay ang Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at maging Data Privacy Act na inihain nila sa Quezon City Prosecutor's Office. Para saan pa ang mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin? Di ba? Di ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Ni hindi raw nabigyan ng kopya ng AMLAC si Atty. Man Scarpio kaya hindi raw sila makapagbibigay ng komento. Pero kanilang itinatanggi na may mahigit 6 na bilyong piso na dumaan sa mga bank transactions nilang mag-asawa. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng sabina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ha, ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila, pero ganun pa rin, walang nangyari. Pero ayon sa mga miyembro ng House Committee on Justice, hindi naman sakop ng Bank Secrecy Law ang impeachment. Buwelta ng kampo ni Atty. Carpio. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Hindi, bagong batas to ng AMLA. Itong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga impormasyon. Nagkomento naman ang palasyo sa pagsasampa ng kaso nila Carpio. Karapatan po ni Numan na magsampa ng kaso. Ang tanong lamang po kung ito'y magpo-prosper. So, hindi na po hawak ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging desisyon ng korte. Ang mga korte po natin, ang mga judges natin, pati justices, ay matatalino. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, batid raw nila ang paghahain ng reklamo laban sa kanila. Pero sumusunod raw sila sa batas at sa kanilang mandato. Wala pang pahayag ang AMLA sa paghahain ng kaso laban sa kanila. Iginiit ng kampo ni Atty. Man Scarpio na isang fishing expedition ang ginagawa ng House Committee on Justice. Hindi raw politiko at isang pribadong individual si Carpio kung kaya't bakit kinakailangan usisain ng kanyang mga bank records. Tanong rin ng kampo ni Carpio, bakit kailangan madawit ang kanyang pangalan sa isinasagawang mga pagdinig ng House Committee on Justice sa Kamara. TJ Mendoza, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Ayun mga kababayan, napanood natin ang video mula po sa Net25 News and Information sa programang Sa Mata ng Agila, mga kababayan. Eto kaya nagsampa ng kaso si Atty. Man Scarpio, mga kababayan, dahil siya po ay individual na abogado, hindi naman siya politiko, hindi naman na presidente o kaya vice president. Hindi naman siya impeachable official, kumbaga mga kababayan. Bakit siya idinadawit doon sa impeachment proceedings o kaya pagdinig na isinasagawa ng Committee on Justice dyan sa Kamara de Representante, mga kababayan? At ang isa pa rito, mga kababayan, na dahilan kung bakit sila nagsampa ng kaso katulad ng narinig at napanood ninyo sa video, yung panghihimasok nila. Yung panghihimasok po nila sa bank account transaction ng mag-asawang Carpio, mga kababayan. Oo. Sabi ng AMLAC, doon sa bagong batas as of 2021, hindi maaaring pakialaman, hindi maaaring panghimasukan ang bangko o account ng sino mang individual sapagkat yan ay confidential. Bakit lumalabas dito sa isinasagawang pagdinig sa Kamara na pinakikialaman ng Committee on Justice sa pangunguna ni Luistro na usisain ang bank account nitong mag-asawang Carpio, mga kababayan? Tama po ba ito? Kaya tuloy, iisip namin, alam nyo mga kababayan, yung ating mga kababayan natatakot ng magbangko ngayon. Oo! Mag-aalkansya na lang sila. Bakit kanyo?
napapakialaman yung confidentiality ng account ay pwede palang panghimasukan, pwede palang kunin ng kahit na sino man tao katulad ni Trillanes, pwede pala yon. Di ano lang ang sasabihin ng ating mga kababayan, di wag na silang mag-alkansya na lang, mag-alkansya. Para lang sa gano'n na hindi na mapakialaman ng sino o ng sino-sino yung ating mga bank account. Ha? Ito namang AMLAC, uupo lang ng bagong opisyal dyan and tumistigo na rin, mga kababayan. Na para bagang napakarami na niyang alam, mga kababayan. Ayan ha, ikinuntit na natin yan ha. Yan kasi yung mga irregularidad na nakikita natin dyan, mga kababayan. Hindi natin hindi natin hindi natin, baka sabihin nyo na naman, ganyan ang sinasabi nyo kasi panig kayo kay pinapanigan nyo. Ha? Ipinagsasanggalang ninyo si ganito, ganyan. Walang ganon. Ang ginagawa natin dito, mga kababayan, tinitignan natin, sino ba nasa tama? Sino ba ang may mali? Sino dapat pakinggan? Makinig kayo sa Net25 News and Information, mga kababayan. Subok na subok yan sa patas na pagbabalita yan. Oo! Sino ang dapat paniwalaan? Sino ang karapat dapat talaga? Ganun, hindi yung gusto lang ninyo, yung ibig ninyo, gusto nyo i-content namin si ganito kahit na gusto nyo i-content natin yung masasamang gawain ng mga Mga kababayan, dito sa ating programa, sa munting channel natin sa Just Vlog, wala tayong pinapanigan dito. Pinapalakpakan natin dito yung mga magagandang ginagawa, yung tamang ginagawa, yung pinapalakpakan natin. Pero pag ikaw ay sablay, yung inyong ginagawa, walang mangyayari. Babatikusin po namin kayo dito. Oo, babatikusin talaga namin kayo. Katulad niyan, sabi nyo, nahuli si Saldico. Wala na pala si Saldico sa Czech Republic o kaya, ito pang nakikita ko pong isa. Si Saldico anya ay nahuli na. Nagpunta ang DOJ sa Czech Republic. Wala si Saldico. Nagpa-presscon ang DOJ, sinabing si Saldico ay pinalaya na. Free. Kayo lang nagsasabi niyan. Wala namang opisyal na pahayag ang Czech Republic tungkol dyan. Malay namin kung ginagawa nyo lang kwento yan para may masabi kayo. Malay namin kung totoo ngang napunta si Saldico sa Czech Republic. Nandun daw, natutulog Biglang nagising Pinag-uusapan na lang daw na siya ay nasa Czech Republic at nahuli na, nagkakape pagkagising Ay, pambira naman. Yung totoo lang po, yung totoo lang ang sasabihin natin sana sa taong bayan. Nasa posisyon po kayo Presidente po kayo ng Pilipinas, pagkatapos magsasabi kayo ng balita na hindi naman kumpirmado. Ano yan? Pati nga ako naniwala Alam nyo mga kababayan, noong ibinalita yun ng Pangulo, naniwala din ako. Bakit? Presidente po kasi ng Pilipinas yung nagsasalita, mga kababayan. Ganon kataas ang pagtingin natin, paniniwala natin kapag nagsasalita ang isang Pangulo. Pagkatapos kamukat-mukat mo, hindi pala totoo yun. Nabudol nyo kami. Nabudol nyo kami. Yan Nai-content ko na po mga kababayan, kung talagang nagkasala ang sino man dito, wala tayong inaano rito. Dapat managot sa batas kung sino man ang nagkasala. Kay BP yan, kay Presidente yan, kay Senador yan, kahit sino pa dapat managot. Pero, hindi yung selective lang.
confidential fund ng BP Presidente pinag-uusapan, bakit hindi nyo pag-usapan yung iba? Bakit BP Sara lang ang pinag-uusapan? Bakit ang confidential fund lang ng Vice President ang inyong inuungkat at pinag-uusapan? Bakit hindi nyo pag-usapan mas malalaki pa? Billion-billion ang confidential fund. Pati nga PCO, billion ang confidential fund yan. Si Auntie Claire, bakit hindi nyo pag-usapan? Hindi patas kayo. Kayo ang hindi patas pag ganyan. Pagka kayo ay magsasagawa ng investigasyon, dapat lahatin ninyo. Lahatin ninyo. Huwag kayong mamimili. Namimili po kasi kayo eh. Oo. Namimili kayo ng iniimbestigahan. Yun ang hindi natin rito. Hindi maganda eh. Hindi maganda eh. Alam ng taong bayan yan. Pero pagkapatas kayo, wala kayong kinikilingan, wala kayong pinapanigan. Ano yan? 23 hours? Ganon dapat. Mga kababayan, hindi tayo nagagalit dito Nagpapaliwanag lang tayo. Baka kung saan pa mapunta ito at ewan ko na lang. Mga kababayan yun lang muna. Baka saan tayo mapunta rito. Binabati ko po lahat ng mga kababayan natin dyan na patuloy po na tumatangkilik sa ating munting programa. Ang inyong lingkod po, Just Vlog, lagi pong nagsasabi po sa inyo, lalo na dyan sa mga nasa abroad. Ano man po ang inyong ginagawa, nasa man po kayo, lagi po kayong mag-iingat. Babush!